Kaya po tayo naririto sa Israel upang manawagan ng mapayapa at ayaw natin ng gulo. Ayaw natin manggulo at ayaw natin makasakit sa ating mga kapulisan dahil atin ang kapulisan, kakampi natin ang mga kapulisan at mga military. Ito po, nandito ako sa inyong harapan upang iparating sa ating bangag na Pangulo na si Bubong Adik Drug Lord Marcos, na siya ang pinuno ng sindikato dito sa ating bansang Pilipinas. Sa kanya lahat ng gagaling at sa kanya siya mismo ang nagdidirect sa mga nakawan patungkol dyan sa flood control, patungkol sa drugs. Siya mismo ang pinuno ng mga drug lord dito sa bansang Pilipinas. Yung nahuli dyan sa Paranaque, lutuan ng Shabu. Ngayon, nakulong ba? Hindi. Isinama pa nila noong pumunta sila sa Italy. Ginawa pa nila ng right hand yung isang drug lord dahil daw mangungumbinsi sila upang makahikayat ng mga negosyante sa ibang bansa at dito magnegosyo sa ating bansang Pilipinas. Subalit, ang kanilang nakuhang mga negosyante ay puro mga drug lord. Balak nilang gawin lutuan ng Shabu ang ating mahal na bansang Pilipinas. Kaya wag nating pahintulutan, wag natin pahintulutan ang kagustuhan ng ating bangag at drug lord na presidente na pinakasinungaling sa buong mundo. Harap-harapan tayong niloloko, harap-harapan tayong inilulubog sa baha, harap-harapan tayong pinapagapang sa kahirapan, pinapagapang sa kagutuman, sa pamamagitan ng kanyang pagsisinungaling, pagnanakaw sa buwis ng bayan, at paglustay ng bilyon-bilyon sa lapi, at ang kanyang ninanakaw sa kasalukuyan. May ebidensya ako dyan na pinangahawakan. Yan ay aking kinokominto sa radyo. Hindi ko na lang babanggitin ko saan akong radyo. Nandyan lahat ang mga press release, hawak ko. Umaabot na ang ninanakaw ni Marcos mula noong 2022 hanggang ngayon 25. Umaabot na ng 1.3 trillion. 1.3 trillion at kamakailan lamang po tinawagan sila ng Hong Kong sapagkat mayroon silang deposito roon na gold umaabot ng 350 tons. Ngayon, idinimanda sila ng Hong Kong. Kaya ngayon, tuloy-tuloy ang investigasyon ng mga Marcos dyan sa lugar ng Hong Kong. Plunderer ang ikinaso sa kanila at ang pira umaabot ng 887 billion dolyar. Ngayon, yung ating mga reporter hindi natin kahawayan. Pero ang nakapagtataka lang, bakit hindi nila ibinabalita ang patungkol sa pira dyan ng mga Marcos sa Hong Kong at 350 tons gold. Nasaan na sila? Sana ibalita nila yan. Ibalita nila dahil kasama sila, apektado sa mga pagnanakaw, apektado sa kahirapan, apektado sa kagutuman, apektado sa pagbabaha dito sa ating bansang Pilipinas na niyuyurakan ng kasalukuyang gobyerno, ginagahasa ang buwis ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Suportahan nyo ang aming panawagan dahil ito patungo na po tayo sa EDSA 3. Maraming salamat. Mga kababayan, practice muna practice para kung lumapit tayo hanggang Mindiola, ito ang maririnig ni Marcos.
bilang kalaban at kaaway ng sambayanang Pilipino. Sundan nyo lang si Ka-Eric at ito ay ating ipapalaganap bilang boses ng mamamayang Pilipino. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, tutulan mo! Labanan mo, tutulan mo! With feelings, be with feelings. 1, 2, 3, go! Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Walang microphone? O isa pa. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo, itakwil mo! Yan. Kailangan memorize natin yan bago natin bawiin ang kapangyarihan mula sa kamay ng mga mandarambong. Kailangan nakahanda ang puwersa ng mamamayang Pilipino. Marcos resign. May nagtanong kanina, bakit daw pinapalaya si Marcos at si Romualdez? Ang sagot natin, walang ibang mastermind kung bakit nanumbalik ang mga magnanakaw sa gobyerno. Bakit naging malakas ang loob ng mga kawatan na congressman, kriminal at mga sindikato na kontraktor at mga taga-DPWH? Dahil si Marcos mismo, kinokonsenti niya ang malinaw na panunumbalik ng sistematiko, malawak at organisado na pagnanakaw sa pundo ng gobyerno. Kaya hindi tama na si Marcos at si Romualdez ay magkunwa-kunwarian, mga inosente lamang sila. Nararapat po ang paniningil ng taong bayan na ito. Hawakan muli ang ating mga walang laman na kasirola at paingayin ang ating panawagan, palayasin na sa poder sila Marcos at Romualdez. Marcos, alis dyan! Marcos, magnanakaw! Marcos, magnanakaw! Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos, umalis ka na dyan! Marcos, di ka kailangan! Marcos, salot ka ng bayan! Umalis ka na dyan! Umalis ka na dyan! Sa panguling bahagi po ng ating unang puwelo ng Noise Barrage na ito, pakinggan po natin ang boses mula sa kababaihan, mula po sa Muslim Women for Peace and Solidarity, si Ma'am Zaira. Magandang umaga, magandang tanghali sa lahat po ng nandito. Kami po ay nagtitipon dito po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat po sa mga media na nag-cover po sa amin ngayon. Bagkos kami po ay konti pa lang dahil po hindi pa po nakakarating ang aming mga kasamahan. Kami po ay nandito sa
itong laban na ito ay hindi pang sariling kapakanan, kundi kapakanan ng inyong bawat pamilya. Labas tayong lahat! Labas na po kayo, mga kababayan! Hindi man ako nakaranas ng matinding paglubog ng baha dulot ng korupsyon na pagmamaniobra ni Martin Romualdez. Sana naman po, matuto na po tayo. Huwag po natin antayin na pati tayo ay lumabag sa pagbaha dulot ng matinding korupsyon sa ating bansa. Ako po ay Muslim, Maranao tribe, nandito para ipaglaban ang tama. Hindi po kami nandito para maghasik ng kaguluhan, kundi ipaglaban ang tama na dinadanas ng ating mga kapwa Pilipino. Please lang po, magtulungan po tayo na magsama-sama dito sa EDSA. Itong laban na ito ay hindi para lang sa kapwa Pilipino, kundi buong mundo, dahil nandyan naman po ang mga overseas Filipino workers na sila ang tunay na nagpapakahirap para palamunin tayo mga Pilipino. Sila po ang 100% na nagbibigay at bumubuhay sa ekonomiya ng ating bansa. Mabuhay po ang mga OFW. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino. Paalisin na, pababain na si Bongbong Marcos. Marcos, resign! Marcos, resign! Martin Romualdez, maawa ka! Lumayas ka na! Ikaw ang pasimuno ng mga kaguluhan sa Pilipinas! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh! Mabuhay po kayong lahat! Maraming salamat kay Ma'am Syra, Muslim Women Alliance in Solidarity for Peace. Mga kababayan, bakit po si Marcos at si Romualdez ang totoong mga mastermind kung bakit nanumbalik po ang malawakan na pandarambong sa kabanang bayan? Number one, si Romualdez po ay hindi makapagpapalusot ng pondo kung ito po ay hindi kinukonsulta kay Marcos. Ang anumang mga congressional insertion, ang anumang pandaraya at pangsindikato sa budget, lahat ng ito po ay walang patutunguhan at hindi magiging batas kung hindi pinirmahan ni Marcos na maging General Appropriations Act. Ibig sabihin po, mga kababayan, malinaw na ang layunin po ni Martin Romualdez at nila Saldico at ang mga sindikato na nandyan po sa DPWH at ang mga sindikato na nandyan po sa ating mga kontraktor na kasabwat din ng mga politiko, lahat ng ito alam ni Ginoong Marcos kung bakit nagkakaroon po ng pandarambong sa kaban ng bayan. Mga kababayan, pundo po yan ng mga mamamayan. Ang ating mga pulis, ang mga sundalo, halos hindi po makaagapay ang kanilang sweldo para lamang mabuhay ang kanilang pamilya. Ngayon, nakikita ninyo, limpak-limpak, bilyon-bilyon na pondo po ang ginagawa na para lamang hot-hotin sa kabanang bayan, at ang reaksyon ni Ginoong Marcos ay simple lang, pailing-iling, paimbestiga-imbestiga. Kaya mga kababayan, malinaw po ang ating layunin dito. Magpahayag ng mapayapa ang taong bayan at nang sa ganon po, magkaroon ng malinaw na paninindigan upang ipaabot sa taong bayan na hindi tayo pwedeng manahimik. Hindi po natin pwedeng hayaan na lamang na magkaroon ng ganitong sitwasyon na ang bilyon-bilyon na pondo sa ating bayan ay pinababayaan na lamang na ito ay higupin at simutin ng mga magnanakaw sa bayan. Halimbawa po, mga kababayan, saan ka nakakita na ultimo assistant district engineer sa Bulacan ay kaya-kaya niyang magpatalo ng bilyones na pondo ng ating bayan sa sugal sa kasino?
At ngayon, to the rescue pa, si Martin Romualdez at pati si Tito Soto, itinago na nila at pinalusot na itong si Bryce Sindicato Hernandez. Ito po ay na-cite in contempt at dapat na sa custody ng Senado. Malinaw po ang pakikipagsabwatan kung bakit nila tinanggal si Senate President Escudero at ang mga majority ng mga senador na naka-align sa Duterte line of political alliance. Bakit? Sapagkat gusto kontrolin ni Marcos at nila Romualdez ang Senado para ito ay hindi maging instrumento sa pagbubunyag ng mga mamamayan. Laban dito sa nagaganap na kasindikatuhan ng Pandarambong. Alam niyo po ba na si Sandro Marcos, ang anak ni Marcos, ay nandun mismo sa Senado sa panahon na nagkakaroon ng gapangan at maniobra upang patanggalin si Escudero. Walang hiya ang ganitong uri ng kanilang ginagawa. Binalbalasubas nila at todo-todo nila pastangan ang mga taong bayan, samantalang makikita natin ang pag-iikahus ng bawat mamamayang Pilipino, samantalang si Marcos at ang kanyang pamilya ni isang dangkal ng kanilang talampakan hindi nakakaranas ng baha. Samantalang lunod na lunod sa pagbabaha ang mga mamamayang Pilipino, milyon-milyon sa ating kababayan ang nag-iikahos, gutom, kawalan ng trabaho, kahirapan at patuloy na mga paghihirap at mga kapulukan ng ating lipunan ang dinaranas ng ating mga kababayan. Ito po ang panawagan natin, mga kababayan. At sa araw na ito, bago po tayo matapos sa unang hakbang na ito ng pagpupukaw natin na palayasin na sa poder si Marcos at si Romualdez at dapat po mangibabaw ang katarungan sa mga mamamayan. Okay, magandang tanghali po sa ating lahat. Mas lalo na po sa ating mga kasamahan na nandito ngayon, lalo na po sa pamumunuan ng Robinson's Galleria, sa pagpapayag nila na tayo'y gumamit ng kanilang pasilidad upang mailabas ang ating sama ng loob sa ating mahal na gobyernong ito. At sa ating mga kasamahan ng mga media, maraming salamat. At sana sa pamamagitan ninyo ay may parating natin sa taong bayan ang tama at totoong balita na walang kinikilingan at talagang walang pinoprotektahan, kundi kung ano ang saloobin ng mamayang Pilipino ay iparating natin sa kanila. Ang una po na aking tutuliksain ay ang pumalit na Senate President, Senator Tito Soto, para po sa inyo itong talumpati kong ito. Una, takot ka ba kay Martin Romualdez? Naging sunod-sunuran ka. Tandaan mo, mas powerful ka kaysa kay Martin Romualdez. Bakit sumusunod ka sa kanya? At pinalitan ninyo ang abogado para sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinalitan ng isang dating may kaso din na si Senator Ping Lacson. Bakit? Ayaw natin na lagay ng malinis na politiko sa ating pamahalaan. Gusto natin palagi mayroong pro-protekta sa mga politikong korap dyan na magnanakaw, na walang ginawa kundi lustayin ang pera ng taong bayan. Hindi na ba kayo naawa? Mas maraming mga mahihirap ngayon kaysa sa nakakaahon sa buhay. Sana naman gamitin ninyo ang pera ng gobyerno upang solusyonan ang problema ng ating bansa. Huwag na po natin hantayin na dumating ang panahon na magaya tayo sa nangyari sa Nepal ngayon. Habang hinantay po natin yon, tandaan mo, Lisa Araneta, kawawa ka sa taong bayan. Romualdez, dapat magkaroon ka naman ng
iyong hiya sa iyong sarili. Kusa ka na magbitiw bilang Speaker of the House. Kung talagang malinis ang iyong konsensya, magbitiw ka bilang Speaker of the House upang walang bahid, proteksyon ang pag-iimbestiga ng mga kasamahan mo sa Quadcom, ng mga kapwa mo, Tolongges na congressman. Sa lahat po ng mga congressman ngayon na nandyan na nakaupo, bumaba naman kayo sa laylayan para makita ninyo ang tunay na buhay ng taong bayan. Huwag lang kayo umupo dyan sa inyong upuan na napakalamig, nagpakasasa sa pera ng taong bayan. Mahiya naman po kayo sa mga nagdudugot pawis upang kumita ng kakarampot. At bago pa mapunta sa kanila ang kanilang mga sweldo, ay kaltas na ng inyong nanakawin na buwis ng taong bayan. Mahiya naman kayo, mga putang ina ninyo. Hindi ba kayo naawa? Actually, hindi lang po mura ang karapat-dapat sa kanila sa paglustay nila ng pera ng taong bayan. Ano ang nararapat sa kanila? Dapat makulong sila ng habang buhay. Tama ang sinabi ni Tatay Digong. Nung kayo'y tumatakbong congressman, naka-G-Shock lang kayo. Nung nakaupo na kayo, naka-Rolex na kayo. Nung pumunta kayo ng Malacanang, naka-FX lang kayo. Paglabas ninyo, naka-BMW na kayo. Asan ang mga konsensya ninyo? Mahiya naman kayo sa mga ninanakaw ninyo. Hindi nyo pera yan. Sapagkat ang buhay natin dito sa ibabaw ay pansamantala lang. Ibalik ang pera ng taong bayan para sa taong bayan. Ibalik! Ibalik! Ikulong ang dapat managot. Ikulong si Martin Romualdez, si Marcos at si Saldico. Ipauwiin si Saldico at panagutin sa kanyang mga ninakaw sa taong bayan. Hindi ninyo pera yan. Kung talagang malinis ang inyong konsensya, bakit kayo nagtatago ngayon sa ibang bansa? Bumaba kayo at sagutin ninyo ang lahat ng paratang sa inyo. Kung talagang makakapal ang mukha ninyo, sige, magtago kayo, mga hindot kayo. Kabayan, magpasalamat na rin tayo sa mga media at mga vloggers at lahat na nag-cover dito. We appreciate yung presence nyo dito ngayon. Mga kababayan, ang mga natyupi na mga takip ng kasirola at kasirolang walang laman, sabay-sabay nating pahingayin kasabay ng panawagang Marcos Romualdez palayasin! 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 Maraming salamat mga kababayan! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Ang mga kasirola ay tipunin at ang inyong cute na mga placards ibalik na muna para magamit mamaya. Maraming salamat, mag-ingat ang lahat.